did you hear about the situation that he was rushed to the hospital? Yes, but Romualdez, resign! 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 Magandang hapon mga kabisdak. Nako, gigil na si Ma'am Rowena Guanzon. Pinag-resign na si Tamba, si Kim Bunjing ng Pinas. Grabe ng panggigigil dito ni Ma'am Rowena Guanzon. Habaw, siyempre, pag-usapan rin po natin itong tungkol po sa balitang dinala si former President Rodrigo Roa Duterte sa ospital. Ito ay kinumpirma po mismo ni Katie Duterte kasi nandun po siya mismo ngayon sa Dahig. Nandun na naman, bumisita at maraming salamat dahil may bumisita na po kay Tatay Digong. Pero bago ang lahat, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Berada Aguila. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po. At pa-like din po ng ating video, pa-share. At syempre, pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito mga kabisdak, pambihira nang gigigil na talaga si Ma'am Rowena Guanzon dito po kay Supreme Leader Kim Jong Bunjing yun. Ang inumin kasi yung yung pangamukha kasi ni Tambaloslos. Kalahati si Kim Jong-un, kalahati Romualdez, kaya Kim Jong-un ng Pinas. Buhayang-buhaya, no? Hindi na napigilan ni Ma'am Rowena Guanzon ang kanyang sarili. At nanawagan na po siya mismo sa kanyang social media at trending na po ito mga kabisdak na pinag-resign na po niya si Martin alias Kim Jong-un ng Pinas. Grabe panggigigil dito ni Ma'am Rowena Guanzon. Pero bago po natin i-play yung kanyang mga sigaw na Kim Jong-un ng Pinas, resign! Narito po muna ang kanyang mga rant sa kanyang social media patungkol po dito sa kalukuhan ni Kim Jong-un ng Pinas. Bunjing pala, Bunjing. Palike nga guys, pakinggan natin si Ma'am Rowena Guanzon. Wala na talagang tatalo sa kakapalan. Pagkatapos ma-archive o maisintabi ng Senado ang impeachment complaint ng House of Representatives laban kay VP Sara Duterte, ay syempre reklamo to the max ang mga congressman na pumirma. At baka naman nakalimutan nila na wala po kayong high moral ground na magreklamo dyan. Correct! Dahil totoo naman ang mga ruling dyan ng Supreme Court na wala kayong ginawang tamang paraan o due process ayon sa konstitusyon. Na hindi man lang nabasa ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint at saka lang kayo nagpirmahan dyan. Nasaan na si Charis dito? Charis! Budlat din yung mata nun eh. Hindi po kasi nila inaamin, denial pa rin hindi nila binabasa. Kaya tama yung word na ginagamit ni Ma'am Rowena Guanzon, pakapalan na talaga ng mukha. Hindi naman talaga yan nila binabasa, maniwala kayo. Yung mga pumirma doon, na mga kongresista, wala na silang pakialam kung anong laman ng articles of impeachment na ginawa nila ni Tambaloslos, ni Bunjing. Ang pakialam ng mga mambabatas doon ay kung magkano yung presyo ng bawat perma nila. Yun yung pakialam nila doon. Wala nang pakialam kami dyan. Kung ano yung nakalagay sa articles of impeachment Basta dito kami sa halaga. Saan ba? Ito, pipirma dito, Charis. Pirma kami dito. Magkano? 150 million. 150 million. May AX, AKAP, tupad, MAIP. Yun ang totoo dyan. Tama ka dyan, Ma'am Rowena Guanzon. Huwag na po ninyong i-deny yan.
nga talagang palpak ho kayo, hindi ninyo alam kung anong nilalaman yung articles of impeachment. Dahil hindi kayo interesado doon kahit isang katiting. Ngayon, kuda kayo ng kuda dahil pinuna kayo ng Korte Suprema, pinuna kayo ng mga senador at may nagpetition, hindi nyo akalain na yung mga Supreme Court justices ay talagang naninindigan kung ano po yung nasa konstitusyon. Kaya pikat ninyong mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Tuloy, Ma'am Rowena Guanzon. Na wala man lang kayong meeting-meeting o Correct. kaya hindi man lang binigyan ng kopya ng impeachment complaint ang Vice President Sara Duterte. Wala na pong meeting-meeting yun, Ma'am Rowena Guanzon. Naalala ko yun noong meron daw, sabi ni Franz Castro, in-interview pa nga doon si Franz Castro, "Uy, bakit? Meron daw, caucus. Saan? Mamaya. Anong meron? Impeachment daw." Walang meeting-meeting. Hindi pinag-uusapan Talagang, pagdating doon, pirma. 150 million. Yan yung presyuhan dyan, 150 million bawat pirma. Nabulilyaso. Si Inday Sara naman, hindi talaga nabigyan ng kopya. Dahil wala na pong oras that time, hinahabol na ho nila yung panahon na yun Kasi magsasarado na yung sesyon, kasi mag-election, di ba? Wala na ho silang panahon na magbigay ng kopya kay Vice President Inday Sara at hindi na nga ho nila dinaan sa Committee on Justice. Minamagic sarap na nga ho ng House of Representatives sa pangunguna ni Tamba at ni Charis at yung Secretary General. At dinala pa talaga nila sa Senado, transmit, kahit alam nila, mga uplok sila, hindi nila binabasa at hindi nila pinag-usapan, hindi dumaan sa Committee on Justice. Ang tawag doon, politically motivated lang. Gawa-gawa lang, makagawa ng issue. Baka sakali, makalusot. Ang problema, tablado sila dito. Tuloy po. Dalawang katagalan naman po sinasabi ng Supreme Court. Walang due process. Exactly. At ang due process na karapatan ng kahit sino man, lalo na po dito sa impeachment complaint ay napaka-importante nito dahil nagtatanggal kayo ng mataas second highest posisyon na binoto ng tao ay kailangan po sa bawat proseso ay may due process. Correct. Pero, syempre, galit-galit. Diba? Parang, strong na naman siya. Si Speaker ay strong na naman. Ano sabi ng mga congressman na campaign niya? Magrespeto naman kayo mga senador kay Speaker. At bakit? Bakit siya yung respeto? Di ba yung ginawa niya yan? Hindi ba yan walang respeto sa konstitusyon? Tama! Ang pa-victim effect itong mga buhaya dyan sa Kongreso. Pagkatapos ng kanilang kabulastugan, kapalpakan, pagkatapos po masita ang kanilang pang-aabuso, grave abuse of discretion, sila ngayon yung sasabihin, respeto naman dito kay Speaker. Hindi po ka respeto yung tambuhalang bunjing na yan As in, tama kayan, Ma'am Rowena Guanzon. Bakit ba? Nagre-respeto ba kayo sa Supreme Court? Sino ba ang re-respetuhin ng taong bayan? Kayong mga kongresista na mga mahalang ang bituka, na hindi man lang mabuksan ang inyong mga libro kung ano na ang ginagawa ninyo sa kaban ng bayan? O itong taga-Supreme Court, mga justices, kataas-taas ang kagalang-galangang hukom na nag-interpret sa ating saligang batas, na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kayo ba ang aming re-respetuhin? Bago po kayo magbitaw ng sinasabing respetuhin nyo naman si Speaker Martin Romualdez, respetuhin nyo din itong Supreme Court at respetuhin nyo ang Vice President at ang former President Rodrigo Roa Duterte. Meron ba kayong respeto sa matandang 80 anyos? Ginagago ninyo? May respeto ba kayo sa second highest official of the Vice President ng ating bansa? Tama si Ma'am Rowena Guanzon. Kailangan mabigyan ng kopya si Inday Sara dahil second highest official of the land ang gusto nyong ipatanggal at i-impeach. Kailangan alam ng naturang tao.
Binoto ng 32 million. Bakit nyo i-impeach siya? Ano po yung reason ninyo? Bakit hindi nyo binigyan ng kopya? For what? Kasi gusto nyo yung mikos-mikos na insan bonjeng? Malas nyo kasi nakalagay talaga sa due process, sa patakaran na kailangan bigyan nyo ng kopya yung inyong nirereklamo. Parang subpina ba? Ganun ba? Subpina mo nga. Kasi may reklamo tayo sa kanya. Ito po yung dahilan natin, reason. Hindi po ninyo ginawa yon. Kaya, sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, pakapala na lang ng mukha ito. O pakapala ng tiyan. Tuloy, Ma'am Rowena. Bakit sila respeto? Dahil speaker siya? Bakit? Siya ba may respeto sa Senado ng Exactly. mga pinagsasabi niya pagkatapos na archive ang impeachment complaint niya? Exactly. Yung respeto po, hindi po deserve ni Speaker Romualdez. Kaya sana po, sa lahat na itong mga kapalpakan niya ay makonvince na si BBM na talagang dapat na po na magbitiw ang pinsan niya as Speaker. Respect? You don't deserve our respect. Ayan! You don't deserve our respect. Kaka-respeto-respeto ba yung tambuhalang bunjing na yan? Hindi. Makikita mo lang, ma-high blood ka na eh. makikita mo yung demonyo, no? Alam mo yung demonyo nagkatawang tao. Nasa katawang lupa ni Bunjing, Kim Bunjing ng Pinas. Putsang, ikaw nga eh, hindi mo naman kayang respetuhin ang saligang batas. Humihingi ka ng respeto. Parang baliktad. Dapat ang magsasabi nito, tayo, kay Kim Bunjing ng Pinas. Respetuhin niyo po ang Supreme Court. Respetuhin niyo po ang Vice President. Respetuhin niyo po ang Senado. Respetuhin niyo po si former President Duterte. Ano ka, Panginoon? Ang tawag sa inyo, public servant Magsiservisyo kayo sa taong bayan. Kayo dapat ang magre-respeto sa taong bayan. Respetuhin nyo ang kaba ng bayan. Huwag ninyong kainin na parang suman. Wala gusto nyong limasin habang buhay. Animal talaga naman, no? Tingnan po natin kung hanggang kailan yan. Kaya tama po itong sinasabi ni Ma'am Rowena Guanzon na kailangan palitan na itong si Kim Bunjing ng Pinas. Kasi pag hindi po palitan ni BBM itong pinsan niya, kawawa tayong mga Pilipino At kawawa yung next president dito dahil ubos ang kaba ng bayan. Mababalo tayo sa utang. Yan sila, si Bongbong dapat mag-resign na rin yan Sobra-sobra na Kaya, okay rin naman yung panawagan ni Ma'am Rowena Guanzon na resign Romualdez. Ito po yung sigaw ni Ma'am Rowena Guanzon, mga kabisdak. Romualdez, resign. Resign. Resign, resign, resign. Yari ka. Romualdez, resign. Resign. Resign, resign, resign. Isa pa. Romualdez, resign. Resign. Resign, resign, resign. Tanga, galit na galit si Ma'am Rowena Guanzon yan. Tingnan mo yung kilay, Dinidilata na si Bunjing, Romualdez, resign. Resign. Resign, resign, resign. Ang tanong, Ma'am Rowena Guanzon, mag-resign kaya yan? Ang kapal ng tiyan yan. Yung mukha niya kasing kapal ng adobe, mukhang walang chance na mag-resign ang naturang Bunjing ng Pinas. Ang baga hawak na niya. Gusto pa nga magiging Prime Minister, Ma'am Rowena Guanzon Di ba Gustong i-impeach si Inday Sara kasi gustong magiging Vice Presidente at magiging Presidente. Tapos magiging Prime Minister. Yung ganyang kakapal ng mukha, mukhang hindi po talaga yan tatabla ng panawagang Romualdez resign. Ang dapat yan, mag-rally ang taong bayan, ang mga kongresista, pumasok dyan at palitan nila. Yun lang naman kung may mga hiya pa po, yung mga kongresista sa taong bayan, yung kanilang Speaker of the House, ang kapal ng mukha, garapalan, walang respeto sa saligang batas,
walang respeto sa Vice Presidente, walang respeto sa taong bayan, dapat tanggalin na po ninyo. Madali man tanggalin yan eh. Si Bongbong Marcos, sasabihin lang niya, palitan natin yung speaker. Masyado nang malaki yung tiyan ng speaker. Palitan natin ng maliit na tiyan, yung hindi masyadong buhayang-buhayang datingan. Pero ito talaga naman, buhayang-buhayang bunjing na to eh. Dapat lang mag-resign. Kasi ito po yung pasakit sa taong bayan. Ito po yung talagang ibabakyum yung kaba ng bayan eh. Kumbaga yung pagkainan ba, no? Pagkainan ba, buffet, hindi talaga titigil hanggat hindi mauubos yung pagkain. Talagang magpakalasing sa pagkain. Ito po yung nangyayari ngayon kay Bunjing. Gusto niya magpakalasing. Magpakalasing sa kaba ng bayan. Mahiya naman kayo, Kim Bunjing ng Pinas. Ang hangarin niya, pabagsakin ng mga Duterte, sirain si Vice President Inday Sara, hindi nga ho nasisira. Tingnan mo si Tatay Digong, nagdudusa sa Netherlands ngayon. At ang balita po natin, mga kabisdak, si former President Duterte ay dinala po sa ospital. Noong nakarang araw, marami pong nag-comment sa atin na bisdak, dinala daw si former President Duterte sa ospital. Yun ang nagsasabi. Pero bago po natin yan ipalabas, dagdag muna tayo patungkol dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Kunti na lang. Kasi dinaya lang mga uplok ba? Hungaw sabi ko. Na wala daw kinalaman si Bongbong sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Pakinggan muna natin si Atty. Harry Roque. Wag na wag mong isipin na naniniwala pa ang taong bayan sa iyong kasinungalingan. Alam namin, ikaw at ikaw pa rin ang nasa likod ng pagtatangka na pagtangga kay Inday Sara Duterte. Wala naman pong iba talaga. Si Bongbong talaga yung nasa likod nito. Asawa niya. Silang tatlo. Tatlong pasakit sa bayan. Tropang Marcos, Araneta, Romualdez. Planado po talaga nila ho ito. Kasi tinitingnan nila si Vice President Inday Sara, tinik sa kanilang mga lalamunan. Simula umpisa pa lang. Anong panahon pa lang ng pangangampanya 2022, lumalabas na po yung issue na yan. Na ayaw talaga ni Lisa na maging Vice Presidente si Inday Sara ni Bongbong. Gusto niya si Tito Soto maging Vice Presidente. Mukhang malapit na doon si Lisa, no? Kung sakaling nangyayari. Kung nagiging Senate President si Tito Soto, baka talagang ipos ni Lisa nito, ma-impeach ka, Inday. Bakit? Yung gusto kong maging Vice Presidente, Senate President na. Kaya na, papalit sa'yo. Pero hindi eh. Nabago na po yan dahil hindi naman nanalo si Soto at hindi rin naman nung nakarang eleksyon, di ba, pagiging Vice Presidente at hindi naman nagiging Senate President ngayon. Pero mukhang yun talaga ang plano nila. Si Tambaluslos talaga ang next na plan nila na gustong maging Vice Presidente, maging Presidente, at magiging Prime Minister na uplok na ito. Hindi naman tayo yan papayag, mga kabisdak. Okay, ito pag-usapan po natin tungkol po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ang binabalita nga ho, hindi nga binalita eh. Nasa comment section lang, na di umano si former President Duterte dinala sa ospital at hindi ko rin mo yung pinapatulan, wala naman tayong datos, no? Ewan ko sa ibang mga vlogger kung napag-usapan po ito. Pero ito po, kumpirmado po na dinala si former President Rodrigo Roa Duterte sa ospital. Ito po ay kinumpirma mismo ni Katie Duterte dahil nandoon siya ngayon sa dahig. Pakinggan po natin si Miss Katie Duterte. Welcome back to the Netherlands. Hi. Can we How's wait? Tatay? Healthier than you expected. As usual, Healthier than you expected. Sabi ni kung kumusta daw yung lagay ni Tatay Digong. Pero bago natin ipagpatuloy, nais ko po munang palakpakan si Atty. Harry Roque. At nais ko pong palakpakan din itong si Alvin and Tourism. Yung mga nandyan sa dahig, maraming salamat po sa inyo. Huwag na po kayong mag-away, ha?
May nakita akong video, pambihira, talagang sagutan sila, Atty. Harry Roque at si Alvin Tourism. Magbati-bati po kayo dyan, huwag po kayong makinig sa mga nandyan sa comment section ninyo, huwag pa kayo mag-away-away dahil pinag-aaway po kayo. Focus po kayo sa inyong adikain. Kami po dito sa Bisdak Pilipinas, sumasaludo po kami sa inyo. Dahil hindi po ninyo iniiwanan si Tatay Digong at sa inyo po kami ang kumukuha ng mga balita kung ano po ang sitwasyon ngayon ni former President Rodrigo Roa Duterte, kay Alvin Tourism at kay Atty. Harry Roque. Kaya pasalamatan natin sila at palakpakan natin sila. Yun lang po ang ating may ambag sa kanila, suporta, at sana ay huwag po kayong sumuko diyan sa pagbabantay kay Tatay Digong kasi kita ho ninyo walang mga media, tanging sila lang po ang inaasahan dito, Alvin Tourism at saka si Atty. Harry Roque at yung iba pa hindi ko nababanggit. Pakinggan po natin itong si Miss Katie Duterte. Sends his warm regards to everyone, Mhm. the supporters, for of course the unwavering love and support, Yes. and for the family, sends his love, his pure love to everyone. Meron ba siyang kanang, did you hear about the situation that he was rushed to the hospital? Yes, but he is okay. It's just his routine checkup. Okay, I see. Because, Thank you for clarification. as you all know, he is old and not exactly in the best shape, but Okay. Stop muna tayo doon. Ito, maliwanag po mga kabisak dinala si former President Rodrigo Roa Duterte sa ospital. Sinugod talaga. At okay naman daw, wala namang problema. Ang tanong lang natin dito, bakit sinugod? Anong meron? Routine check-up lang daw, sabi, no? Routine check-up, yung dahilan. Ayan, ang sabi ni ni Katie Duterte. So, sinugod sa ospital kasi maraming speculation. Ano po nangyayari kay Tatay Digong? Kasi tayo, nababahala po tayo dahil sa kanyang katandaan. So, maraming salamat naman dahil ito ay routine check-up lamang at walang dahilan kung siya ba'y nangihina, no? Kasi lastly, sabi pa nga ho ni Atty. Harry Roque kay Vice Ganda, binabanatan mo si Tatay Digong, mamamatay na nga dun sa detention center, mabiyang Atty. Harry Roque. Pero good news, maraming salamat dahil okay ang kalagayan ni former President Duterte. He is in good shape at dinala lang sa ospital dahil sa routine check-up. Sa katandaan na ho, ito. he's okay actually. I expected him to be more frail, but he's not. He's doing well. He's even better as compared to the first few weeks inside. Okay. He sounded more lively, more sharp, and ayun. How Okay, did you si feel Tatay that Diggs. you didn't have any family visit for 2 weeks? He was looking for my mother for so many times, and I had to explain to him the situation, and he understood, of course. But ayun, he was constantly reminding me to, do something about it. And I reassured him that we're doing our best. But as of now, I'll be the one who will be visiting him inside. Yes. Kasi nga, si Ma'am Hanilit, hindi nga po nakapasok dyan sa detention center kay Tatay Digong. Nagkaroon pa nga ho ng issue, so hinahanap talaga ni Tatay Digong si Ma'am Hanilit. Sana po, yung ibang mga political vloggers, sana wag na po natin pag-awayin itong pamilyang ito. Suportahan na lang po natin sila kasi kawawa na nagdusa na po si Tatay Digong dyan sa detention center. Tayo pa, mag-away-away pa. Sana yung division, wasakin na po natin. Magkaisa na po tayo, kailangan po natin magmahalan, kailangan po natin magsuportahan. Kasi kawawa po itong pamilyang Duterte, sobra-sobra na ho yung pang-aabuso sa kanila. Dinaranas nila ngayon Hindi na ho biro Talagang personalan na, talagang ginigipito sila. Kung hindi lang matatag ang mga magkakapatid na ito, baka bumibigay na rin ho sila Pero nandito tayo, sumusuporta tayo sa kanila. Pinapalakas natin ang mga loob nila. Kaya nyo yan. Kaya tayong mga supporters, wag tayo mag-away-away. Wag natin gawan issue ang pamilyang Duterte kasi wala silang away. Wala silang hidwaan. Talagang maayos po ang pakikitungo at ang relasyon ng pamilyang Duterte. Ma'am Hanilit, at yung former asawa ni Tatay Digong, yung Semerman, di ba? Elizabeth Semerman, wala pong problema po doon. Kaya na po natin, tigilan po natin yung mga issue about sa kanilang pamilya. Tututok po tayo sa tunay na issue ng bayan.
Tutok po tayo sa kalagayan ni former President Duterte kung paano tirarantado ng gobyernong Marcos na kailangan pong makauwi ito sa lalong madaling panahon. 5 months na eh. 5 months na yan si Tatay Digong, mantakin mo. Kahit nga 1 buwan, 1 linggo ka madetend, wala kang kasalanan, masakit na sa kalooban mo dyan eh. Kaya support na lang ho tayo, magmanman na lang ho tayo, at huwag na po tayo gumawa ng anumang issue. Tuloy po, Miss Katie. Having a prayer rally for Tatay Digong. I hope you can join us. Yes, I will. Ano lang kasi I'm busy with my studies also. So let me just finish everything and I will be there tonight. I cannot promise that I'll be early, but I will try, of course, to pass by. Yes. Get last question lang talaga. What's the biggest difference from the last time you visited him and right now? I'll be honest with you, not much. I was so worried when I was in the Philippines. I was so worried that when I've been asking my siblings and the lawyers, can you tell me what to expect? Should I expect a thinner dada, a thinner papa? They kept reassuring me na he's doing good, there's no difference. And when I saw him inside, ayun nga, they were right. The only difference is he now has a long beard. It's color white, and he does have white colored eyebrows now. And ayun, but his hair, ayun, maarte kasi yun. So meron siyang siguro weekly hair dye. So ayun pa rin, hindi na siya pure black, may pagka blonde siya. So, mistiso na si sa Tatay Digong Pero interesado ako dun sa meron ng biguti si Tatay Digong. Paputing bigote, tapos blonde na yung buhok. Tatay Diggs, wag mong paputulan. Wag mong para paglabas mo, Tatay Digong, makikita namin yung former President Rodrigo Roa Duterte nung nasa loob ng detention center kasi hindi man natin nakikita si Tatay Digong at saka hindi nakuna ng picture. Parang astig na ngayon si Tatay Digong, rockstar na talaga. Sana po ay makauwi ka na po, Tatay Diggs. Blonde na ang buhok ni Tatay Diggs. Mistiso na. So, Kit, also last question. Importante kasi ito kasi this is a very big victory for the entire Filipino people. Alam niya ba na nanalo ito sa Supreme Court? Yes, and he's Si Vicky very Inday happy Sara. about it. Good news. With regards to my sister, and he told her that he is extremely proud of her. They gave you know that it was a unanimous Supreme Court decision. Yes, he knows about all of that. Mm-hmm. And he also knows na, ayun, continuous pa rin yung rotation of visits namin dito, pupunta sila. So, I'm excited siya kasi, You're here. Yeah, You're here, exactly. Ako muna, of course, for now, and, You look so ayun. beautiful, Kitty, actually. Thank you. I'm sorry guys, you really have to go. One more question, very last lang, Kitty. What was the first question na tinanong niya sa'yo when she saw you? When he saw you, sorry. Actually, it wasn't a question. He said, ang laki ko na daw. He said in a way na A woman, lumapad ako, yeah. but I think he grew taller. he thinks that I'm taller now. Maybe it's because of the, the slippers I'm wearing, but Mhm. kasi he was wearing flat slippers, so I think this added to my height. But ayun, he was surprised to see me. Sobrang tangkad ko na, almost his height. Kasi ako yung pinakamaliit sa amin. But he was happy to see na I was growing. I'm not growing anymore, but that's He what knows he thought. you're here Yes. 4 times a week for him. Yes. Kitty, welcome back to the Netherlands. Thank It's good you to so see you. And much. see you later, ha? Yeah, thank you. Mabuhay ka, Kitty. O ayan, maliwanag mga kabisdak na si former President Duterte dinala sa ospital. Ang purpose ay routine check-up lamang ho yun. No? Dahil siguro normal po yun sa isang may edad na rin, 80 anyos, binabastos pa ni baklang Pitrang Kabayo. No? Alam niyo, bilib po ako dito kay Katie Duterte. No? Parang nabigla po siyang makisawsaw at makialam sa isyu ng politika, sa politika na marumi sa ating bansa nang dahil sa kanyang tatay, former President Duterte. Takin mo, nasa dahig ngayon para bumisita. Good news dahil nandyan na si Katie kasi noong una, nag-alala po tayo, sinong bibisita, sinong titingin kay Tatay Digong. Ito na nga ho. At least okay. Walang masamang nangyayari kay Tatay Digong at
bilib ako sa batang ito. Hindi naman to politician pa. Meron siyang tinatawag na palabra de honor. Bumalik po talaga siya. Meron kasing maliit na pagpupulong dyan dahil ika-5th month na po ni Tatay Digong dyan sa Netherlands detention. Bumalik po si Katie Duterte. Panoorin po natin ang kanyang mensahe. First of all, I want to thank you for those of you who keep showing up for my father. This is not an easy situation to navigate. From the whole family, dako kaayo nga pasalamat sa inyong tanan. It's been 5 months, no, unya. Wala gihapoy pag-undang suporta and paghigugma ang among nadawat. So daghang salamat sa inyo. I know that I said kanina na my father was okay. He is okay. He sounded lively and sharp as usual. But of course, his situation is not to be taken lightly. Because he has said that the loneliness does get to him more intensely and more frequently than he'd like to admit. So, ayun, that's why I try to be as persistent as possible because I know that the whole family and you, all of you, we keep him going. So, maoto. With that being said, it keeps him going. The constant communication from the visits, the calls, and of course my daily letters. So, the first time I left The Hague was April 16, I think. So, I've been writing him daily letters, good, and I have not stopped. And he told me that from time to time, he does go over them when he gets lonely. When I visit him tomorrow, at least I can update him na nandito kayo lahat ngayon. So, I'm sure that he will be very happy and grateful to hear it. Again, daghan kayong salamat sa inyo. I will not make this very long na kay I know that all of you are busy also. And gabi na pod, so mga tulog na tatanan. Actually, nagakulot na ni akong buhok diri sa taas kay pasabot ana haggard na pod ko, no? Tatugon na pod ko. Pero daghang salamat sa inyo. Dili na ako magtagalog kay mabash na sa taan ni. Pero ayun, maraming salamat sa inyo and I wanted to show up today to show my appreciation for your unwavering loyalty and support and love for President Rodrigo Roa Duterte. Daghang salamat gyud sa inyo and I hope dili ta muundang hantod sa makauli siya because kita lang ang iyang hope. No, kada gabi when he is about to sleep, he told me that all he does, sometimes he looks by the window and he thinks of all the people that love him and all the people that he loves. So, mga kababayan ko, let us keep my Dada Rudy, your Tatay Digong, let us keep him going. Salamat. Duterte! Duterte! Duterte forever, mga kabisdak. Ayan na po yung update po dyan sa The Hague. Maraming salamat din po kay Wonder with Janie. Ayan po, video po niya yan. At mag-ingat po kayong lahat. Katie, thank you so much sa pag-update po ninyo. Mga kabisdak, pagdasal po natin na makauwi na po si former President Rodrigo Roa Duterte. Maayos ang lagay niya. Okay po si Tatay Digong. See you po mamaya, mga kabisdak. Alas 8:30 ng gabi. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat.